Dapat yung 'di ba dati meron tayong mga bago magtaas ng presyo ay nagkakaroon yan ng mga public hearing. Mm. Pinatatawag yung transport, pinatatawag yung mga ordinaryong mamamayan at doon nagdidesisyon. Sa ngayon, sa ilalim ng old regulation law ay nawala na po yan dahil lang nagdi-decide na lang Yung nung mamamayan. paggalaw ay yung mga oil company. Sila na lamang yung tatakda. At ang lumalabas nga po rito ay yung ating Department of Energy, parang spokesperson na lang ng mga dambuhalang malalaking kumpanya ng Shell, Caltex at Petron na parang nangyayari sa kanila, parang taga-announce na lang kung magkano ibababa at magkano itataas. Parang yun na lang yung nagiging papel ng Department of Energy. Mm. Mm. Opo. Pero ang sabi din po kasi nila, for example, hindi madadala sa EO yung pag-suspend ng excise taxes dahil yung dating provision kung saan pwedeng suspindihin ng palasyo yung excise tax, nasa train law, nag-expire na po yung transitory provision na yun ng 2020 pa at kailangan ng panibagong batas para ito'y bigyang buhay muli yung otoridad na mag-suspend ng excise taxes pag pumalo ng $80 yung kada bariles. At the same time po, yung oil regulation law will have to be repealed po by Congress as well. It will not be by executive decision, sir. So, paano pong panukala ninyo? Ang Kongreso ba dapat ang umaksyon? Meron pong malaking tungkulin yung Office of President na para masuspindi yung usapin ng buwis ay pwede naman po siya maglabas ng isang executive order na ibig sabihin yan hanggat pinag-aaralan yung usapin ng excise tax o yung usapin po ng PAT. Kasi sa ngayon, ang sinasabi ng Office of President ay sila ay binibigay nila sa yung pangyarihan sa Kongreso at Senado para itong mga batas na ito. Pero mahabang process po yan na dadaan niya sa maraming public hearing, dadaan niya sa kahit ang sinasabi po natin, ano yung pwedeng immediate na pwedeng gawin ng gobyerno para maibsan yung daranasin ng ating mga driver at operator, siyempre ng ating mga mamamayan, kaugnay nga dito sa mga pagtataas ng presyo ng petrolyo. Mm-hmm. Totoo naman po, talagang proseso. Pero baka lang sakali po ang inisip ninyo ay dapat madali ng Malacanang yung pagpasa ng Kongreso ng isang batas kung saan bibigyan ng kapangyarihan ng Malacanang na suspindihin ng excise tax. Kasi po mukhang kailangan na po ng batas ngayon na to suspend the excise tax. Baka hindi kayanin ng EO dahil po it is a revenue measure. Opo, ang sa atin ay inaano naman natin hangga't ipinoprocess yung pag-aano sa excise tax at saka yung sabat ay may authority ang Office of President o mismo si Pangulong Bongbong Marcos na maglabas ng isang executive order na isuspindi muna. Dahil nga itong, halimbawa, bukas ay halos sa 23 pesos yung itataas at mismong bate po sa Department of Energy ay bati sa tansya nila ay aabot ng 90 to 100 per liter ng presyo ng petrolyo na ang laki-laki ng magiging epekto hindi lamang sa sektor ng transport kundi mismo sa ating mga mamamayan sapagkat lalong kakapusin, lalong kapos yung maling kararampot na sahod Opo, ng ating mga manggagawa. Tama po.